sasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Headline sa inyong nag-iisang Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Marso 2024. Pasada Balita. 15 priority bills ni Pangulong Marcos target maisa batas sa katapusan ng Hunyo. Pasada Balita. Alegasyong pagpapalawig ng termino sa pamamagitan ng Tsa-Tsa pinabuluanan mismo ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pilipinas, 3 taong mag-aangkat ng karne. Exporters Accreditation inisyu ng DA sa 4 na mga bansa. Pasada Balita. Investigasyon ng DILG at Ombudsman sa itinayong resort sa Chocolate Hills gumulong na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas bumaba. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, pag-atake sa pinakamalaking ospital sa Gaza ay kinaalarma ng WHO. Pasada Balita. At sa balitang sports, suspensyon ng Pilipinas sa World Anti-Doping Agency inalis na. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga naglalagablab na balita. Target ng Senado na maibatas ang 15 priority measures ng Administrasyong Marcos sa katapusan ng Hunyo. Ito naman ang tiniyak mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Ayon sa Senate President, ang 15 panukala ay matatapos na bago ang sinidye adjournment ng Senado, habang ang 8 iba pa maipapasa sa Hunyo. Kabilang sa mga panukala ang pag-amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act at Negros Island Region Act. Pasada Balita. Ipinagmalaki naman ang economic team ng Administrasyong Marcos na maraming reforma na ang kanilang isinagawa upang palakasin ang ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na ilan sa mga reforma ang nakaugat sa mga bagong batas at patakaran na naglalayong hikayatin ang mga mamumuhunan na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. Inilimbawa ni Secretary Go ang Ease of Paying Taxes Law, Ease of Doing Business at ang inisyong executive orders tulad ng direktiba na nagpapadali sa proseso ng pagtatayo ng mga telco tower. Kasama rin sa mga hakbang ng administrasyon ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng pribadong sektor at pamahalaan o ang public-private partnership. Binigyan din pa ng kalihim na marami nang nagawa ang administrasyon upang lumika na magandang environment sa negosyo sa bansa at iba pang mga plano na nakalinya ng gawin. Pasada Balita. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Ito'y matapos mag-courtesy call si Secretary Blinken kay Pangulong Marcos sa palasyo
bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at seguridad ng Amerika at Pilipinas. Nabatid na layon ng U.S. Secretary na talakayin ang pagpapatag ng ugnayan ng dalawang bansa sa ekonomiya at iba pang larangan. Nakatakda namang isagawa ang kauna-unahang USA-Japan-Philippines Trilateral Summit sa Washington, D.C. sa susunod na buwan. Inaasahang dadalo sa naturang event sina Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pasada Balita! Samantala, biyaheng Amerika si Paulo Ferdinand Marcos Jr. sa 11 ng Abril. Ayon sa Presidential Communications Office, dadalo si PBBM sa kauna-unahang United States-Japan-Philippines Trilateral Summit upang isulong ang interes ng magkabilang panig sa usapin ng depensa, seguridad at ekonomiya. Dagdag pa ng PCO na magiging isang mahalagang okasyon ng summit upang patatagin ang alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at maging ang strategic partnership nito sa Japan. Inaasahan namang tatalakayin sa aktibidad ang iba't ibang paksa mula maritime cooperation hanggang infra development, economic resiliency, trade and investment, clean energy, climate at cyber security issues. Pasada Balita! Samantala, Pangulong Marcos tiwalang di magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sakaling muling mahalal si Donald Trump bilang US President. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit pa muling mahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos ang bilyonaryong si Donald Trump. Ang pahayag ay ginawa ni PBBM matapos ma-interview ng American TV network na Bloomberg. Iginit ng Pangulo na bagamat magkakaroon ng ilang pagbabago, hindi naman ito gaanong maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at US. Anya ito ay dahil sa treaty allies o matagal na magkaalyado ang magkabilang panig. Kasabay nito sinabi ni Pangulong Marcos na basta't mananatiling tapat ang Pilipinas at Estados Unidos sa mga kasunduan ay mapapanatili ang balanse sa foreign policy. Inaasahang muling mag-aharap sina Trump at US President Joe Biden sa US presidential elections sa darating na Nobyembre. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, agarang pagpasa sa 19 na LEDAC measures, ibinida ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ibinida ni House Speaker Martin Romualdez ang agarang pag-aproba ng mababang kapulungan ng Kongreso sa 19 na prioridad ng mga panukalang batas na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, kung saan 7 ang permado na ni Pangulong Marcos bilang batas at 3 ang nasa bicameral conference. Ito ay 3 buwang mas maaga sa itinakdang schedule ng pagpasa sa mga panukala tulad ng pag-amyanda sa Anti-Agricultural Smuggling, Philippine Defense Industry Development, E-Governance Act, Military and Uniform Personnel Reform Bill, Blue Economy Act, Department of Water Resources and Services, at pag-amyanda sa Government Procurement Reform Act, pati na rin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program at Create More. Habang 17 sa binanggit ni PBBM sa kanyang State of the Nation address o SONA nung nakarang taon ay nakasulusot na rin sa Kamara. Ayon kay Romualdez, patunay ito na proactive ang Kongreso at nakikinig sa pangangailangan at hinaingang taong bayan alinsunod sa Philippine Development Plan at 8-point socio-economic agenda sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impira may tonong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, relasyon ng Pilipinas at Amerika, prioridad ni US President Biden. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes.
Prioridad ni US President Joe Biden ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Itong binigyan din ni US Secretary of State Antony Blinken matapos mag-courtesy call sa Malacanang kung saan naglatag nga ito ng matatag na commitment ng kanyang pamahalaan sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sinabi ni Blinken na kahit naharap din sila sa iba't ibang hamon, ang engagement daw nila sa Indo-Pacific region at alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay mahalaga pa rin at inlalarawan niya ito bilang more than rock solid o higit pa raw sa matibay. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labis niyang ikinalulugod na bumisita sa bansa si Blinken. Pinasalamatan din ni PBBM si Blinken para sa mga oportunidad na dala ng kanilang pulong, partikular na sa usapin ng ekonomiya at seguridad. Binanggit naman ni Blinken na si US President Biden ang nagpadala raw sa kanya sa Pilipinas para patatagin pa ang alyansa ng dalawang bansa. Samantala, natalakay din sa pulong ang nakatakdang trilateral meeting ni na PBBM Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Nagaganapin yan sa Washington DC sa susunod na buwan. Dito inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon ng tatlong bansa sa pagpapalago ng ekonomiya, food security at implementasyon ng pandaigdigang batas. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pilipinas at Japan nagpulong na rin upang palakasin pa ang kanilang military defense cooperation. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagkasa na rin ng pagpupulong ang mga senior enlisted leaders ng Armed Forces of the Philippines at ang Japan Self-Defense Force kasama si AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Carlton Sean Gaerlan. Isinakatuparan ang Philippine-Japan Senior Enlisted Leaders Meeting sa mismong General Headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo. Pinamunuan ang Japanese delegates ni Senior Enlisted Advisor to the Chief of Staff, Joint Staff Japan Ministry of Defense, Warrant Officer Kai Osamu. Layon ng pulong ng matataas na opisyal ng Japan Ministry of Defense at ng AFP na lalong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa lahat ng aspeto. Alinsunod ang pulong na ito ng Japan at Pilipinas sa 2015 Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na may hangaring mapalakas pa sa mga ganitong panahon ang mga isinasagawa nilang military exchanges, ship visits, information sharing at education and training exchanges. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, muling pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ng charter change para palawigin ang termino ng mga halal na opisyal ng pamahalaan. Nilinaw din ni Pangulong Marcos na ang sinusulong na amyenda sa saligang batas ay nakatutok lamang sa economic provisions tulad ng ownership sa mga korporasyon. Tiniyak din ng Pangulo na hindi gagalawin sa tsa-tsa ang political structure ng bansa. Git pa ni Pangulong Marcos na hindi niya alam kung saan nanggaling ang aligasyon, ngunit siguradoan niyang ginagamit lamang ito bilang issue na pampukpok sa kanilang mga sariling ulo. Matatanda ang binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tsa-tsa na anya'y gagamitin lamang upang mapalawig ang termino ng mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Pasada Balita. Pag-aaralan naman ng Commission on Elections ang plano ng House of Representatives na ibigay sa poll body ang resolution of both houses number 7. Ito naman ang tiniyak ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kaugnay sa panukalang economic tsa-tsa sa Kamara. Ayon kay Chairman Garcia, pag-aaralan nila ang nabanggit na plano kapag ito'y nangyari. Matatanda ang tutol si Senador Juan Edgardo Sani Angara, Chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na tumatalakay sa RBH number 6 ng Senado sa plano ng Kamara dahil sa issue ng bicameral system ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita.
Sa iba pang tampok na balita at sa latest ng Filipino Mirror, binigyan ng Department of Agriculture ng 3-year meat exporters accreditation ang ilang kumpanya sa Brazil, Germany, Hungary at Poland. Ayon sa DA, sumunod sa Animal Health Code ng World Organization of Animal Health at Quarantine at Meat Inspection Standards ng Pilipinas ang 36 na meat establishments sa Germany, 48 sa Brazil, 3 sa Hungary at 12 naman sa Poland. Tinitiyak na exporter accreditation na ang cattle, swine at poultry meat na nagmumula sa ibang bansa ay ligtas sa pathogens at iba pang sakit na maaaring maging banta sa mga Pilipino at sa multi-billion peso domestic livestock at poultry industry. Mapapaso ang accreditation na ipinagkaloob sa meat exporters sa Brazil, Hungary, Poland at Germany sa February 2027. Pasada Balita. Pinayagan naman ng Amerika ang Pilipinas na mag-export ng 25,000 at 300 metriko toneladang asukal sa mas mababang taripa. Itong inanunsyo ng US Trade Representative na nagsabing mayroon silang karagdagang alokasyon ng 125,000 metriko toneladang asukal sa ilalim ng tariff rate quota system para sa fiscal year nito ngayong 2024 na magtatapos sa Setyembre at 30. Sa ilalim ng dagdag alokasyon, maaaring mag-export ang 20 bansa kabilang ang Pilipinas sa mga produkto sa US sa mababang taripa. Pinakamataas ang nakuhang alokasyon ng Brazil na aabot sa 27,174 na metriko toneladang asukal at sinundan ito ng Pilipinas. Pasada Balita. Tumaas naman ang meal gate price ng asukal ngayong buwan. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, mula sa dating 2,600 pesos na 50 kilo kada bag nitong February, tumaas sa 2,800 pesos ang meal gate price ng tubo. Para sa Independent Sugar Group, isang malaking relief ito sa mga magsasaka na nakaranas din ng epekto ng El Nino. Batay sa tala ng UniFed, mahigit 1,000 hektarya ng taniman ng tubo ang natuyo sa lalawigan ng Negros. Matatanda ang una ng sinabi ni Sugar Regulatory Administration Chief Pablo Ascona na naglaan na sila ng 66 million pesos para matugunan ang pangangailangan ng sugar industry sa lalawigan ng Negros. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, sinimula na ng binuong task force ang investigasyon sa kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa tanyag na Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Ayon kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos Jr., ang bumuo ng task force, 6 na miyembro agad na kumilos at sinimula ng pagsisiyasat. Nangangalap na anya ng mga kinakailangan dokumento ang DILG probe team, gayon din ang pagtukoy sa mga responsable sa konstruksyon ng nasabing resort. Git pa ng kalihim, tinitingnan ng task force ang posibleng liability at accountability, partikular na ang pagrekomenda ng pagsasampa ng kaso sa lahat ng sangkot sa pagpapatayo ng nasabing resort. Sino man anya ang mapapatunayan nagkasala, sasampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pasada Balita. Hindi lamang sa Chocolate Hills may nakapagtayo ng report, kundi maging sa Mount Apo. Ito ayon kay Senator Raffy Tulfo, kung saan maraming nagsumbong sa kanya na maraming tourist sites at protected area ang hindi nababantayan. Anya isang grupo ng mountaineers ang nagsumbong sa kanya at nagsabi na naglipana na sa nasabing lugar na isang national reserve sa bahagi ng Davao ang mga resort. Git pa ng senador, aalamin ng Senado kung sino ang nagbigay ng permit para makapag-operate ng negosyo sa Mount Apo National Reserve. Dapat anyang sagutin kung paano naitayo ang mga illegal na struktura sa multiple use zones. Pasada Balita. Gigisahin naman ng Ombudsman ang mga opisyal ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbibigay ng permiso para makapagtayo ng resort
sa mismong paanan ng Chocolate Hills sa isang protected area sa Bohol. Ito ayon kay Ombudsman Samuel Martires, kasunod ng pagsisimula ng kanilang investigasyon sa kontrobersyal na resort sa Bohol. Nabatid na miyembro ng Protected Area Management Board ang mga opisyal ng DNR sa nasasakupang rehiyon kung saan unang nagbigay ng permit sa Captain's Peak Resort. Hindi lang ang Captain's Peak Resort ang iniimbestigahan ng Ombudsman, kundi ang 2 pang resort na itinayo sa Chocolate Hills na nasasakop naman ng ibang bayan. Ipinapatid din ni Ombudsman Martires na susunod nilang sisilipin ang mga resort na itinayo sa Mount Apo sa Davao City na isa ring protected area katulad ng Chocolate Hills. Pasada Balita! Samantala, pasado na sa House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at PWDs ang substitute bill na layong bigyan ng mas malawak na oportunidad sa trabaho ang mga senior citizens sa Pilipinas. Kabilang ng pagkakaroon ng social inclusion ang mga senior, matulungan ng mga ito mentally, physically, financially at mabigyan ng mas mataas na tax incentives ang mga kumpanyang mag-hire sa mga nakatatanda. Sakaling maibatas ang mga senior citizen na may kakayahan at nais magtrabaho o muling magtrabaho, pagkakalooban ng mga ito ng tungkulin sa pangunguna ng DOLE sa pamamagitan ng tinatawag na Public Employment Service Offices. Pasada Balita! Samantala, kinumpirma na ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na lusot na sa committee level ng Kamara ang House Bill na naglalayong magbigay ng trabaho sa mga senior citizen. Ayon kay Congressman Tulfo, isa sa mga paunahing may akda ng Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentives Act na inaprubahan ng nasabing panukala sa House and Ways Committee and means na pinamumunuan naman ni Albay Representative Joey Salceda. Hindi lamang anya pagligahan ng trabaho ang tututukan ng panukala kundi maging ang pagtulong sa mga senior upang mapanatiling matalas at malusog ang kanilang mga pag-iisip at katawan, bukod pa sa pagkakaroon ng laman ang kanilang bulsa na nakapag-aambag sa ekonomiya. Binigyan din naman ni Congressman Salceda na kung may sasabatas ang naturang bill, magkakaroon ng mga senior citizen ng parehong oportunidad sa pagtatrabaho tulad ng mga PWD. Pasada Balita! Oras, 26.kalahati minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita! Sa oras na 32 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Brigadier General Alden Delvo, ang Regional Director po ng PNP Region Office 11. General Delvo, good morning. Johnny Ibanez po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sir. Good morning. Good morning, Apo. Mr. John Ibanez. Apo. Good morning sa DWIZ 882 AM radio and TV station. Apo. Unang-una sa lahat, General, maraming salamat po sa pagkakataon on a busy Wednesday morning. Ngayon napaunlakan niyo po ang aming panayam. So direct to the point na po, ha? Ano na po ang paghahandang sinasagawa ninyo if ever na matanggap po ninyo ang kautusan na para arestuhin po si Pastor Apollo Kibuloy, General? Oh yes, hinihintay na lang namin yung official transmittal Apo. ng order of arrest which is issued by the Senate. Aha. No? And meron akong Viber message with the order but hindi pa rin ito official transmittal. So it is directing the Sergeant at Arms to carry out and implement the order. Apo. So kami dito, we are just ready for their arrival to assist them in implementing the order. So ibig sabihin po, General Delvo, hihintayin nyo ang Sergeant at Arms ng Senado na dumating dyan para personal na alalayan ninyo sila sa posibleng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Tama po ba? Yes, I believe that will be the process because clearly stated in the order is that the Sergeant at Arms is hereby directed to carry out and implement this order.
Hindi kasi ito regular warrant of arrest issued by the criminal court to us, no, the law enforcement officers. All right. So without the official request at without the person or the sergeant at arms ng Senate, hindi po kayo makagagalaw, General Delvo? Well, hindi naman natin masabing ganun, ano. At first things first, hindi pa kami nakakatanggap ng official transmittal. And it is not an everyday process that we are given orders from the Senate or Congress, for that matter, with regards to contempt, no? Karamihan na natatanggap namin dito, well, it's an everyday process namin is warrants of arrest from the criminal court in which as duly yung authorities, yung authority namin as law enforcement officers to conduct search warrants, to conduct warrants of arrest. No? This is coming from our legislative body, stemming from a contempt. No? So, we'll be waiting for the Sergeant at Arms to coordinate with us with regards to this matter. Alright. General Delvo, mismong yung legal counsel po niya sa katauhan ni Attorney Ferdinand Topacio, ang nag-confirma last week, kung di po ako nagkakamali, na nasa bundok daw po si Pastor Kibuloy dahil nananalangin at humihingi po ng gabay kung ano po magiging hakbang niya. Tumbok niyo na po ba itong area na ito kung saan para kung sakaling andyan na po yung Sergeant at Arms, direkta niyo na pong mapupuntahan? Well, yung Prayer Mountain naman, kung saan yung malaking area ni Pastor Kibuloy is in Davao City only, no? Nandito sa Davao area. And one is yung temple or yung kingdom niya is right beside the airport of Davao International Airport. So, we surmise na he is here in both areas, no? Assuming because well, it is a safe haven, no? So pagdating dito ng ating Sergeant at Arms, maaring yun ang pupuntahan namin, no? Yung dalawang area na yun, the Prayer Mountain and the Kingdom, wherein it is near the airport. General Delvo, batid naman po ng lahat na malakas ang suporta sa mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Wala pa po ba kayong nararamdaman na tensyon or something na namumuong mga hakbang para sa posibilidad na harangin yung Sergeant at Arms at ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanilang tinuturing na religious leader, General? Wala naman. And we are praying that the members will be, yung sobriety will prevail with this process, no, of implementing this order coming from the Senate. So sa atin lang, pakiusap natin sa mga members to exercise sobriety and let the due process of law take its proper process. General Delvo, may access po ba kayo or meron kayong tinatawag na link kay Pastor Kibuloy para kung sakasakali man na magkaroon na po kayo ng kumbagay authority na ipatupad yung arrest warrant, meron kayong kukontakin sa kanya or inaasahan nyo po bang susuko ng maayos ang religious leader, General Delvo? Well, yun na nga yung nasa akin din, no? If yun ang nais ni Pastor Kibuloy, the religious leader, to submit himself to this order of the Senate, then it would be much easier for both parties. The Sergeant at Arms as law enforcement officers that will be assisting them, and of course, the group of the religious leader, Pastor Kibuloy. In the event po, General Delvo, na maipatupad na lahat, kumbaga andyan na presently, physically, hawak nyo na, quote-unquote, si Pastor Kibuloy, kahit anong oras po, idedirekta nyo na po bang ibabiyahe ito papuntang Senate or ano pong plano ninyo?
Sir? Oh, well, if that happens, no, and then there will be feelers from the group of Pastor Kibuloy that he will be going with us, then right immediately siguro we could get a transportation going to the Senate to present the religious leader to the Senate as stipulated in this order. We will be returning him 24 hours upon the enforcement of this order. At kung ano man po ang magiging mga event o pangyayari dyan sa area ninyo, General Delvo, masasabi po ba nating ready ang ating mga pulis at ang inyong hanay kung ano naman po ang mangyayari in the event na iserve na po at andyan na po physically si Pastor Kibuloy? Well, John, Davao City is considered one of the peaceful cities in the whole world, not only our nation. And PRO 11 is experiencing tranquility at this time, and the people of Davao are really peace-loving. So I do not believe that there will be any turmoil, in any agitation of the members with this order. No, I believe they will follow what is the rule of law, and kami na mga police will just be implementing what is right and proper. General Delvo, wala po bang ugnayan sa inyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam naman nating napakamalapit na kaibigan ni Pastor Kibuloy para ika ngay i-bilin or whatever ang kanyang mensahe sa'yo? Wala naman dyan. There are no walang instructions or anything about this matter. And of course, our former president is a lawyer himself, and he knows the process of these written orders coming from the legislative body, and of course coming, if ever coming from a criminal court. All right. Alam ko po, marami kayong dapat gawin, paghahanda, dapat asikasuhin, General Delvo. So nasa sa inyo po ang pagkakataon. Ano pong mensahe nyo kay Pastor Kibuloy, sa kanyang mga tagasunod at sa atin po mga kababayan kaugnay sa usaping ito po, General? Go ahead, sir. Well, of course, not to Pastor Kibuloy, na he's a very famous person here in Davao City or the Davao region. We're just hoping that with this order, kung matransmit sa atin, and then, of course, they already know about this. Ang pinakamaganda, if he will submit himself to the authorities or the Senate's order for him to appear, para sa amin, sa law enforcement officers or law enforcement agencies, and for the members, of course, na to exercise sobriety, no, patience, because as a religious group, yun naman ang tinuturo sa atin, no, and not to be agitated by this. This is just a normal process of law, and of course, Pastor Kibuloy has, a phalanx of lawyers within him to advise him on what to do. Sa kami naman na law enforcement agents, just following the instructions, whatever is legal. And with this, we are just waiting for the Sergeant at Arms and waiting for the official transmittal of the order coming from the Senate, which is approved already by the Senate President, Senator Juan Miguel Migs Zubiri, who is also Kamindanawan. Alright. With that, General Delvo, at ako po'y umaasa na kung sakasakaling magkakaroon ng update, muli tayong magkaroon ng pagkakataong mag-usap on air, General? Yes, John. We will be ready for that matter, no? And we are for public service, and we want the people to know what is happening. All right. General, maraming salamat. Good luck, ingat, good morning, at God bless po. God bless, John Ibanez. God bless tagapagpakinig ng DWIZ 882 AM radio and TV station. Alright, thank you so much, sir. Ingat po. Ang Bagong Pilipinas. Alright. Yan po mga kabalitaan, si Brigadier General Alden Delvo. Regional Director po yan ng Police Regional Office 11 sa eksklusibong panayam ng DWIZ 882. Okay ba?
Samantala, sa kaugnay na balita, nag-issue na nga po ang Senado ng arrest order laban kay KOJC, founder at leader Pastor Apollo Kibuloy. Nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagpapaaresto laban sa pastor dahil sa paulit-ulit na pang-isdab sa investigasyon ng Komite ng Mataas na Kapulungan. Nag-ugat ang arrest order sa rekomendasyon ni Senator Riza Ontiveros matapos na hindi tanggapin ang paliwanag ni Pastor Kibuloy sa show cause order na ipinadala ng Senado. Binigyan ng Senate Sergeant at Arms ng 24 oras para ipatupad ang pag-aresto sa pastor mula sa enforcement ng nasabing kautusan. Matatanda ang iniimbestigahan ng komite si Pastor Kibuloy laban sa reklamo ng human trafficking, sexual abuse at iba pang pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihang miyembro ng KOJC. Nagpasalamat naman si Senator Ontiveros sa naging aksyon ni Senate President Zubiri. Para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pambabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama niyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Yan po ang tinig ni Senator Riza Ontiveros. Pasada Balita. Samantala, hawak na ng dalawang korte ang mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang kinumpirma mismo ni Justice Assistant Secretary at Spokesman Attorney Miko Clavano kung saan isa rito ay non-bailable offense o walang piyansa. Ayon kay Attorney Clavano, formal lang kinasuhan ng qualified trafficking, isang non-bailable offense si Kibuloy sa Pasig RTC. Bukod dito, kinasuhan din anya si Kibuloy ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Davao Regional Trial Court. Pasada Balita. Oras! 13 minuto na lamang. 8 a.m. na. Pasada Balita. Sadahan na natin ang update sa larangan ng palakasan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Hindi na suspendido ang Pilipinas sa Paris Olympics. Ito ang panayam ng World Anti-Doping Agency o WADA at ngayon makakasali na ang bansa sa lahat ng international tournaments pagkatapos tayo tanggalin ng WADA sa kanilang compliance watch list. Ang sabi ni WADA Chief Compliance Manager Emiliano Simonelli sa Philippine National Anti-Doping Organization ay, I am pleased to confirm that in the light of the latest developments, the Compliance Review Committee has decided to sign off the remaining pending critical corrective actions relating to testing and the results management. Ang sabi naman ng Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman, ang ahensya na nasa itaas ng FINADO, ang nagpasalamat sila sa mga pangyayari. Ang sabi ni Bachman, we'd like to thank WADA for all the support to resolve all issues. The PSC, in coordination with FINADO, will continue to make improvements and propose the proper legislation in compliance with the WADA Code to avoid further issues. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business.
Oras na! Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 octane gasoline at Auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Oras na 5 minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. Ihabol natin dahil binabanggit na nagsagawa po ng back-channeling ang Senado para mahimok na humarap sa pagdinig si Pastor Kibuloy, pero nga. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nakipag-back channeling ang Senado para mahimok si Pastor Apollo Kibuloy na dumalo na sa investigasyon ng Senate Committee on Women ukol sa mga aligasyon ng pang-aabuso nito sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ito siniwalat ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero ayon kay Zubiri, ayaw talagang humarap ni Pastor Kibuloy sa investigasyon ng Senado kaya wala silang magagawa kung hindi mag-issue na ng arrest warrant laban sa naturang religious leader. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Zubiri. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga yung pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Samantala, sinabi pa ni Zubiri na masusi niyang pinag-aralan kasama ng ang kanilang legal team ang kaso ni Pastor Kibuloy at lumitaw na kailangan nilang igalang ang desisyon ng Committee on Women na ipaaresto ito makarang hindi naging katanggap-tanggap para sa committee ang naging sagot ng pastor sa show cause order. Gate ni Zubiri, sinunod o nagpatupad naman sila ng due process bago nagpasya na ipaaresto si Pastor Kibuloy. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, maglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Bumaba ang kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas at batay sa datos ng BSP, umabot sa 25.53 billion pesos ang kanilang kita noong nakarang taon. Mas mababa ito ng 59.9% kumpara sa naitalang 63.73 billion pesos noong 2022. Paliwanag ng BSP, ito'y dahil sa mahal na gastos ng Central Bank na umabot sa 244.21 billion pesos noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naalarma ang World Health Organization matapos maglunsad ng operasyon ang puwersa ng Israeli sa pinakamalaking ospital sa Gaza, Al-Shifa. Ayon kay Tedros Adhanom, ang mga ospital ay hindi dapat nagiging battleground. Sinabi ng Health Ministry ng Hamas around Gaza Strip, ang mga residente malapit sa ospital ay nagpulat ng ilang casualty na hindi matulungan dahil sa tindi ng putok ng baril at artillery shelling. Samantala, ang mga ospital na pinoprotektahan sa ilalim ng international humanitarian law, paulit-ulit na inaatake ng Israel sa Gaza mula nang sumiklab ang digmaan noong Oktubre 7 ng nakaraang taon. Pasada Balita. Iwanan ko kayo ng good news dahil ang isang dating sales lady na nagtitinda lamang ng sapatos noon, natanggal po siya sa trabaho pero may sarili ng negosyo ngayon. 23 anyos pa lamang noon si Morica nang pasukin niya ang trabaho bilang sales lady kung saan 520 pesos lamang ang kinikita niya kada araw. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, natanggal si Morica kanina, Monica na ngayon, sa trabaho nang mabuntis ito.
O ano ba talaga? Morica, Monica. Ayon kay Morica o Monica, isang malaking dagok sa kanya na mawalan ng trabaho, lalo pat ipinagbubuntis ang kanyang anak. Ngunit, hindi siya nawala ng pag-asa at hindi rin tumigil sa pagtitinda. Pinasok niya ang online selling at tandem ang kanyang asawa na si Arisa. Hanggang sa magpandemya, naisipan nilang magtinda ng mga gamit transportasyon tulad ng bisikleta at motorsiklo. At maliwala kahit hindi, nagpatuloy po ang kanilang magandang negosyo. Pasada Balita! Bago po ako tuloy ang magpaalam, panawagan po sa mga nakakakilala, sa mga kaibigan, kaaway at mga kababata at nakakaalam kay Allen John Constantino Ibanez, ang pinakapogi ko pong anak. Nais ko lamang po siyang batiin ng... Hindi po ako pinakapogi kong anak. Kasi nag-iisang anak ko pong lalaki yan. Allen John Constantino Ibanez, happy birthday! Happy birthday! At sumayin niyo po sa namang edisyon ng Pasada Balita dito lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Ibanez, ang tabayanan ng programang Karambola Oras! Oy, alas 8. Yan ang extra. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang import